Nagtawanan sila nang itayo ko ang bunker. Paranoid daw ako, baliw-baliw pa nga. Ngunit noong umagang iyon sa unang ilang oras ako lang ang nabubuhay sa kanila. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa truck. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa umuusok na lungsod. Sa tabi niya, ang kanyang German Shepherd ay umungol, nakatingin sa labas ng bintana. I'm me prepper. 15 taon ng paghahanda para sa bawat senaryo. Mula sa digmaang nukleyar, sa pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya. Ngunit ang isang bagay na hindi ko pinaniwalaan ay totoo talagang nangyari. Isang bagay na wala sa anumang manual ng kaligtasan. Isang bangungot na lumakad na kaunti at hindi tumigil. Isang lalaki ang nagmamadaling lumabas ng truck. Sa likod niya ay nakakabighaning mga figura, puno ng dugo. Umalinggaw ang mga hiyawan. Isang putok ng baril. Nagiging itim ang screen sa loob ng ilang segundo. Ito ay hindi isang kwento tungkol sa perpektong paghahanda. Ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang lahat ng iyong mga plano ay nasira ng isang bagay na hindi mo maisip. Maaraw ang langit, payapa ang kabukiran. Ang background music ay ang hangin na umiihip sa mga puno, ang paminsan-minsang tawag ng ibon. Ang kamera ay dahan-dahang umiikot sa mga solar panel, mga tangke ng tubig, isang malungkot na bahay na gawa sa kahoy sa kakahuyan. Kadalasan sinasabi ng mga tao na ang kalungkutan ay isang parusa. Para sa akin, ito ay isang pagpipilian at isang proteksyon. 15 taon na ang nakalipas, iniwan ko ang lahat. Mga kaibigan, pamilya, lipunan. Hindi dahil galit ako sa kanila, ngunit dahil hindi ako nagtitiwala sa kanila na tumayo kapag ang lahat ay bumagsak. Ang kalaban, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, matipuno, na may mukha ng karanasan, ay sinusuri ang inventaryo, pinatuyong pagkain, mga bala, mga medical na kit. Sa tabi niya, si Max, isang German Shepherd, ay tahimik na nanonood. Naglingkod ako sa militar. I've seen war. I know chaos. At alam ko ang pinakamasamang bagay ay hindi nagmumula sa mga bala at bomba, nagmumula sila sa mga tao kapag sila ay natatakot. Ang lalaki ay nagwelding ng mga bakal na pinto, nagpapalit ng mga filter ng tubig, nagsasanay sa pagbaril kasama si Max. Ang buhay ay regular, maayos, ngunit kasing igting ng isang string na laging nakauna. Tinatawag ko itong lugar na The Fortress, malayo sa anumang pangunahing kalsada. Walang signal. Walang kapitbahay. Ako lang at si Max. Kaibigan ko siya, ang aking sentinel, ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin bilang tao. Umaambon ang umaga. Itinali ng lalaki ang Block 19 sa kanyang balakang, isinara ang pinto sa bunker, at inakay si Max sa lumang pickup. Magsisimula ang regular na paglalakbay sa bayan. Marion, ang lugar na lagi kong iniiwasan, ay isang lugar na kailangan kong balikan minsan sa isang buwan. Ang isang maliit na supply ron, langis, spark plugs, pain, ilang bahagi na hindi ko magawa sa aking sarili. Umupo si Max sa passenger seat, ang tanawin sa magkabilang gilid ay dumadaan sa bintana. Lumilitaw si Marion sa malayo, maliit, mapayapa, ngunit kakaiba. Sa tuwing papasok ako sa lungsod, para akong pumapasok sa lungga ng tigre. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Hindi ito pakiramdam ng takot, ngunit isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Katahimikan, sobrang katahimikan. Dumaan siya sa convenience store. Puno ang paradahan, isang bagay na hindi kailanman nangyari sa Waloam. Ang mga tao ay nagpupumilit, nagpanik, namimili na parang baliw. Sigaw ng isang bata habang kinakalagad siya ng kanyang ama palabas ng tindahan. Naghanda ako para sa anumang bagay, ngunit hindi kapag wala ako sa bahay.
At ito ang pinakamasamang oras para umalis sa base. Lahat ng mga plano, lahat ng mga probisyon, lahat ng mga bitag ay nasa likod ko. Mahina ang ungol ni Max. Isang lalaki ang pasuray-suray sa kanto, punit-punit ang damit, duguan ang mukha. Hindi napapansin ng babaeng nasa malapit. Bigla siyang sumugod at kumagat. Nagdidilim ang screen, tanging ang hiyawan. Pagkatapos ay mayroong static sa radyo na umuulit. Huwag lumapit sa mga nahawaang individual, manatili sa inyong mga tahanan. Handa na ako para sa apocalypse. Ngunit dumating ang apocalypse nang umalis ako sa bahay. Ang Wilson's Hardware, isang lugar na dating mapayapa, ngayon ay hinal na hinal at magulo. Ang kamera ay nagpan mula sa itaas sa masikip na parking lot. Magkalapit ang mga sasakyan, siksikan ang mga tao, marami ang nakapajama. Akala ko noon dahan-dahang darating ang katapusan ng lipunan, parang mga bitak sa salamin. Ngunit bumagsak ito isang umaga ng Oktubre, sa isang tindahan na nagbebenta ng mga bolts at flashlight. Ang kamera ay nag-zoom in sa mga fluorescent na ilaw, pagkutitap sa bawat maputlang mukha. Mga tunog, mga shopping cart na humihiyaw sa sahig, mga taong nagtutulak at nagtutulak, mga bata na umiiyak, naghahabol ng hininga, isang cacophony ng kaguluhan. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng mga estante, tumitingin sa paligid. Ang tanawin mula sa kanyang mga mata, ang mga mata ng mga tao ay puno ng gulat. Isang babae ang sumisigaw, nakita ko ito sa text. Nakalock ang ospital. May alam sila na hindi ko alam. Ang mga palihim na pag-uusap. Ang mga kahina-hinalang sulyap sa paligid. Lahat ay nagmamadali. Pero walang nagsasabi kung bakit. Nakatayo siya sa likod ng isang matandang mag-asawa na nagbubulungan, ang bata sa emergency room. Sinasabi niya na ang mga tao ay nagsisimulang lagnatin, nagkakamot sa isa't isa. Walang makakapigil nito. Sapat na ang narinig ko para malaman hindi na ito pansamantalang pag-atake ng takot. Higit pa ito sa mga senaryo na ginagaya ko tuwing gabi. Mabilis siyang nagbayad, nanininig ang mga kamay ng cashier, hindi naglakas loob na tumingin ng diretsyo. Bumulong siya, huwag ka nang babalik ngayong gabi. Ang mga doktor sa ospital hindi na sila tao. Naglakad siya palabas ng tindahan. Ang langit ay kulay abo. Tumulog ang mga sirena ng pulis sa di kalayuan. Ungol ni Max tumalon mula sa kotse. Tatalikod na sana ako, pero nakita ko siya. Nagsimula ang mabagal na galaw. Isang lalaki ang sumuray-suray palabas ng eskinita. Nasala ng liwanag ang manipis na usok na nagpapakita ng kanyang anyo, isang dugo ang kamiseta, isang brasong nakayuko sa hindi natural na anggulo. Ang babae ay nagkarga ng mga gamit sa trunk ng kanyang sasakyan, ilang talampakan ang layo. Nakita ko ang pinakamasamang bagay sa digmaan. Ngunit hindi kailanman isang tao ang pumupunit sa ibang tao gamit ang kanyang mga ngipin. Tumalsik ang dugo sa talukbong. Nakakabingi ang mga hiyawan. Nagtakbuhan ang mga kalapit na tao sa takot. Tumingala ang infected na lalaki, blangko ang mga mata, mapula ang balat, may bahid ng dugo ang bibig. Hindi na tao ang mukhang iyon. Ito ay instinct. Ito ay gutom. Ito ang katapusan ng dahilan. Ang lalaki ay gumagalaw upang mamagitan, ngunit huminto. Ang isa ay tumatakbo, pagkatapos ay huminto, ang gulat ay pumasok. Si Max ay umungol sa loob ng kotse, sumisigaw na parang lalabas. Ang tatlong nahawaang tao ay nagsisimula ng magsiray-siray mula sa pagliko. Tumutulog ang radyo ng kotse. Manatili sa loob ng bahay. Ang mga serbisyong pang-emerhensya ay labis na labis. Huwag lumapit Gumugol ako ng 15 taon sa paghahanda para sa bawat posibleng senaryo.
Ngunit ni minsan hindi ako naging handa para sa hindi ka panipaniwala. At ngayon, nakatayo ako sa gitna ng isang lungsod na gumuho kasama ang lahat ng aking mga plano, 40 milya ang layo. Ang kamera ay nag-zoom in sa kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Si Max ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng mga utos. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa hangin na puno ng dugo at takot. Kailangan kong bumalik. Ngunit para makabalik kailangan kong dumaan sa impyerno. Ang lungsod ng Marion ay isang lugar ng digmaan. Ang mga sasakyan ay naiwan sa gitna ng kalsada, basag na salamin. Umuungol ang itim na usok mula sa nasusunog na gusali sa di kalayuan. Umaalinggaw ang mga sirena sa hindi malinaw na mga alulong ng mga malabong nilalang. Wala nang mga pangunahing kalsada. Nakajam lahat, bakal, apoy at mga katawan. Napipilitan akong mag-isip na parang hayop, umiiwas, humahagulgol, naghahabi sa mga eskinita na parang maze. Sinusundan ng kamera ang truck ng pangunahing tauhan, dahan-dahang dumadaos-dos sa isang abandonadong residential area. Isang figurang bumagsak sa hood ng isa pang sasakyan. Bakante ang mga mata, nakatagilid ang ulo, na parang nakikinig ng tunog. Sila huwag gumala. Nangangaso sila gamit ang kanilang mga tainga. Sa kanilang instincts. Mahinang umungol si Max. Pumapalakpak siya sa preno, umaatras sa isang makipot na eskinita. Isang grupo ng mga infected ang tumatawid sa kalye. Nanginginig ang kanilang mga katawan, pumuputok ang kanilang balat, yumuko ang kanilang mga likod na parang mga scavenger. Pinipigilan ng bida ang kanyang hininga, hinawakan ang kanyang baril, ngunit hindi ito hinugot. Sa sandaling iyon, isang matalim na tunog ang tumunog, ang tunog ng basag na salamin at isang hiyawan. Mabilis na kumulo ang kamera. Isang babae ang nakahawak sa likod ng isang gate na gawa sa kahoy, may hawak na baseball bat. Sa tabi niya ay dalawang bata, ang isa ay mga 10 taong gulang, ang nakababata ay nanginginig sa likod ng kanyang ina. Papalapit na ang infected. Hindi ko trabaho. Nabubuhay ako sa sarili ko, iniligtas ko ang sarili ko. Ang pag-save sa kanila ay isang panganib. Ngunit ang tingin sa mga mata ng batang iyon, katulad ito ng mga mata ng aking anak sa kanyang huling lagnat. Binunot niya ang kanyang baril, binuksan ang pinto, sininyasan si Max na manatili sa kotse. Tumakbo ng mabilis, nagpaputok ng tiyak. Ang isa ay nahulog, ang pangalawa ay natumba sa pamamagitan ng isang indayog ng patpat ng babae. Ang huli ay sumugod si Max mula sa likuran, natumba siya ng isang tiyak na kagat. Umiiyak ang mag-ina. Bumulong ang babae, may simbahan sa Vernon, nagtitipon sila ng mga survivors. Pakiusap dalhin mo na lang ang anak ko doon. Tumango siya. Walang sabi-sabi, binuksan ang pinto ng kotse. Hindi ko alam kung bakit ko sila tinulungan. Siguro ayokong ako na ang huling halimaw na natitira. Ibinaba niya ang 3 sa simbahan, kung saan maraming armadong lalaki ang nagbabantay sa bubong. Pagkatapos ay nagmaneho siya sa isang mas tahimik na lugar ng tirahan. Nakita niya ang isang nakabukas na pinto ng garahe, pumasok siya, hinila ang pinto sarado gamit ang kanyang kamay. Kinuha sa loob ng garahe, madilim na ilaw, maalikabok, matagal na amoy ng gasolina. Mga kasangkapang nakasabit ng maayos, mga martilyo, lagari, crowbar, screwdriver. May water cooler sa sulok, isang workbench, matataas na estante, isang pansamantalang kokoon. Hindi ito ang aking kuta. Ngunit kung mananatili ako, kahit papaano ay mabubuhay ako ng lugar na ito hanggang umaga. Hinarangan niya ang pinto gamit ang isang lumang lawnmower. Kinakadena ang hawakan.
Nag-set up ng barikada. Nakahiga si Max malapit sa pinto, ang mga mata ay nakatutok sa siwang sa ibaba. Sa labas, may mga shuffling feet at sporadic banging sounds. Halos tanghali na. Ang walkie-talkie sa garahe ay nakakakuha ng dalas ng pulis. Ang boses ay apurahan at apurahan. Na-block ang Route 23. Nagdidirekta sa mga nakaligtas sa Phillips Middle School. Sinumang makarinig pumunta kaagad sa istasyon ng pulis, may holdout pa. Akala ko noon walang mapagkakatiwalaan. Ngunit kung sila ay buhay armado, may impormasyon. Siguro oras na para labagin ang aking mga patakaran. Sinusundan siya ng kamera at si Max naghahabi sa mga bakod, sa mga palumpong upang maiwasan ang pangunahing kalsada. Papalapit sa istasyon ng pulis, nakita niya ang mga opisyal sa bubong, may hawak na baril, nakikipaglaban upang hawakan ang buong gilid. Kumaway ang isang opisyal, may aso ka. Pumasok ka. Bilisan mo. Malapit nang gumuho ang checkpoint. 15 taon lumayo ako sa mga tao. Pero ngayon naglalakad ako papunta sa kanila. Marion Police Station, sa labas ay parang makeshift fortress. Ang mga bintana sa ground floor ay nakaharang sa mga mesa, mga filing cabinet. Sa loob, ang mga ilaw ay kumikislap, ang mga mukha ay haggard sa pagod at kawalan ng tulog. Akala ko noon, kapag bumagsak ang lipunan, babalik ang mga tao sa kanilang ligaw na instincts. Pero nagkamali ako. Dito, sa gitna ng putok ng baril at dugo, nasaksihan ko ang kabaligtaran. Nanginginig ang ground floor, kumakabog, sumisigaw mula sa labas. Isang pain ng salamin ang nabibitak sa bawat paghampas. Sumigaw si Officer Walsh, nagtitipon sila sa kanlurang bahagi. Bumalik sa hagdan. Putok ng baril. Umunggol si Max. Bumagal ang kamera habang ang isang infected ay bumagsak sa pinto, binaril, ngunit sa likod niya ay may dose-dosenang iba pa. Hindi ko pa nakita ang mga halimaw na iyon, napakarami. Sa tuwing nahuhulog ang isa, 3 pang gumagapang sa kanyang katawan. Isang batang opisyal ang nasugatan, sumisigaw. Nagtalo ang lahat, hilahin siya. Hindi natin kayang isakripisyo ang mas maraming tao. This is the moment, walang tama o mali. Mga desisyon lang. At ang presyo. Siya at si Max ay pumwesto sa likurang hagdan na nagbibigay ng takip sa mga sibilyan na umaatras sa basement. Ang mga huling bala ay ipinamahagi na parang mga patak ng tubig sa disyerto. Inihanda ko na ang lahat, pagkain, baril, isang plano sa pagtakas. Pero wala naghanda sa akin sa pag-iwan ng isang tao. Pagkatapos ng katahimikan sa pag-atake. Sa kanlungan. Si Chief Turner, matanda na, pagod na ngunit matalas pa rin ang mata. Binuksan niya ang mapa, itinuro ang tanging ruta ng pag-urong, Ruta 4. Turner, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong umalis sa susunod na 2 oras. Pagkatapos nito, tapos na. Akala namin si Marion lang ang natamaan, pero galing sa Columbus, Cleveland, Cincinnati ang balita. Sumasabog sila sa buong Amerika. Lahat ay mas mabilis na bumagsak kaysa sa atomic bomb. Nakatayo ang 2 sa tabi ng bintana. Sa labas, ang mga nahawaang anino ay gumagala. Inilabas ni Turner ang kanyang huling sigarilyo, bahagyang nanginginig ang lighter. Turner, nagbubuga ng usok. Alam mo kung ano? Ang mga Amerikano sa tingin natin ay malakas tayo. Malaya. Ngunit pagdating sa buhay at kamatayan, ang nagpapanatili sa atin ng buhay ay ang isa't isa. Hindi mga baril. Hindi mga bodega. Ito ay ang pananampalataya sa taong nakatayo sa tabi natin.
Nabuhay akong mag-isa sa loob ng 15 taon para lang maintindihan yon ngayon. Isang malakas na putok ang yumanig sa gusali. Pulang liwanag ang tumatagos sa pintuan. Nagsisiksikan ang mga tao sa mga bintana. Ang Marion General Hospital, ilang bloke ang layo, ay nasusunog. Isa pang pagsabog. Ang mga bahagi ng katawan ay lumilipad sa hangin. Agad na sumunod ang mga alulong ng mga nahawahan, umaalingaw-ngaw sa mga lansangan na parang lobo na tumatawag sa kanyang grupo. Tumugon sila sa liwanag. Tunog. Paggalaw. Ang pagsabog na iyon ay ang kampana ng pagpapalaya. O ang wakas. Tumingin siya kay Turner, nagkakaintindihan ang kanilang mga mata. Walang oras. Binuksan nila ang pinto sa likod, pinapasok ang mga sibilyan sa lagusan sa ilalim ng lupa. Turner, kapag nagsara ang pintong ito, hindi na namin ito bubuksan muli. Pumunta sa Ruta 4 at mabuhay. Minsan ang lakas ng loob ay hindi tungkol sa pananatili at pakikipaglaban. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan naatras para lumaban sa panibagong araw. Madilim ang gabi. Umaalingaw sa likuran ang tunog ng nagmamadaling mga yabag, mabagsik na paghinga, at ang ingay ng mga hiyawan, tao man o halimaw. May mga sandali na ang lahat ng mga tunog ay nagiging isa. Hininatibok ng puso at takot. Malakas na nanginginig ang kamera, sinusundan ang kanyang mga paa, habang nagmamadali si Max sa isang container yard, kung saan ang riles ng tren ay tumatawid sa lungsod. Sa dilim, ang liwanag mula sa isang malayong apoy ay kumikislap, tulad ng impyerno, na nagbibigay liwanag sa daan. Isang grupo ng mga nahawaang abiso, nagmamadali silang pasulong, nanginginig ang kanilang mga binti na parang nabibitak, namimilog ang kanilang mga mata. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kanan. Halos abuti ng isang nahawaan si Max. Hindi. Ibinabaon niya ang punyal, sinaksak ito sa leg, tumalsik ang itim na dugo. Nakalaya si Max, nanginginig ang mga paa, ngunit sinusubukan pa ring tumakbo. Sila ay sumugod sa mga riles, lumiko sa kakahuyan. Ang mga hiyawan sa likod nila ay kumupas sa mga puno. Ang langit ay kulay abo na tingga, hudyat ng pagdating ng bukang liwayway. Isang pulang dumi ng truck. Huminto ang maalikabok na truck sa harap ng isang malaking bakal na gate, napapaligiran ng mga metal na bakod, barbed wire, mga kamera. Bumalik ako. Ang dating paraiso ngayon ay isang walang laman na shell. Dahil alam ko, ang mundo sa labas ay hindi na ang dati kong itinatago. Ito ay katotohanan. Binuksan niya ang hatch. Pinindot niya ang switch, bumukas ang mainit na dilaw na ilaw. Gumagana ang electrical system. Puno ang tangke ng tubig. Nakalock pa rin ang pinto ng pag-imbak ng pagkain. Lahat gaya ng plano. Umupo siya. Humiga si Max sa tabi niya, humihinal, nakapatong ang ulo sa kamay ng kanyang amo. Dahan-dahan niyang hinati ang balahibo sa balikat ni Max. Isang scratch, hindi malalim. Walang kagat. Ayos lang. Nandito ka pa rin. Ikaw pa rin ang huling bahagi ko. Niyakap niya si Max. Nag-freeze ang shot sa loob ng ilang segundo, nakahinalang, madilim na ilaw, at ganap na katahimikan. Bumabagal ang kamera habang naglalakad siya sa bawat lugar ng base, ang silid ng baril, ang greenhouse, ang balon. Bumukas ang mga ilaw ng sensor sa bawat hakbang. Akala ko dati, ang paghahanda ay tungkol sa pag-iimbak. Ito ay tungkol sa paghihiwalay. Ito ay tungkol sa pagtatanggol. Ngunit lumalabas ang paghahanda ay talagang tungkol sa kakayahang magbago. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan dapat panatilihin at kung kailan ibabahagi.
Hindi tungkol sa pagtatayo ng pader para ihiwalay. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang lugar para salubungin ang isang tao. Binubuhay ang bawat sandali, pagliligtas sa ina at anak, nakatayo sa tabi ng pulis, nagmamadaling iligtas si Max, iniabot ni Turner ang mapa. Night falls. Umupo siya sa isang kahoy na upuan sa tabi ng fireplace. Ipinatong ni Max ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng huni ng mga insekto. Biglang knock. Knock. Knock, isang katok sa pinto ang umalingaw-ngaw sa gabi. Nagulat siya. Tumayo siya, hinawakan ng baril at naglakad palabas sa madilim na pasilyo. Nakatayo rin si Max, nagpanting ang mga tenga niya. Hinawakan niya ang control panel ng kamera. Maingay ang screen. Sino ba yon? Isang nakaligtas. Oh, mas malala pa. Tumigil ang kamera sa bakal na pinto. Ang putok ay mula sa likuran niya, nakatutok ang baril. Muling tumunog ang katok, mas malakas. Next episode, kapag nagbukas ganit pinto.